Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, November 14, 2024. At latest update sa bagyong Ophel at bagyong Prepipito. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, ang bagyong Ophel nga ay lumakas pa nga bilang isang super typhoon. Tropical cyclone wind signal number 5 itinaas na rin. Ang bagyong Ophel nga ay huling namataan sa coastal waters ng Divilacan, Isabela. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 230 km per hour. Kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Samantala, ang bagyo naman na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Manyi ay nagbabadya na ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Huli itong namataan sa layong 1,375 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos west-southwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, ang bagyong Manyi ay naaapektuhan ng high pressure area sa timog ng Japan. Dahilan upang ito ay kumilos pa southwest sa susunod na 12 oras. Pagkatapos nito, inaasahang liliko ito pakanluran habang papalapit ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Posibleng pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi at papangalanan nitong bagyong Pipito. Pagpasok sa Philippine Area of Responsibility, inaasahan na kikilos ang bagyong Pipito pakanluran, hilagang kanluran sa natitirang bahagi ng forecast period. Posibleng maglandfall ito sa silangang baybayin ng Timog Luzon sa pagitan ng Sabado o Linggo. Gayunpaman, dahil sa posibilidad ng pagbabago ng forecast track, posible ring maglandfall ito sa silangang baybayin ng Gitnang Luzon o silangang Visayas. Sa ngayon, patuloy na lumalakas ang bagyong Manyi at inaasahang aabot ito sa severe tropical storm category ngayong araw. Bukas ng umaga, maaari itong umabot sa typhoon category at hindi iniisang tabi ang posibilidad ang mabilis na pag-intensify o rapid intensification. Dahil naman sa bagyong Ophel ay nagtaas na rin tayo ng tropical cyclone wind signal number 5 sa may northeastern portion ng mainland Cagayan. Habang tropical cyclone wind signal number 4 naman sa Babuyan Islands, northern and eastern portion ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Tropical cyclone wind signal number 3 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, northern, central and southeastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Tropical cyclone wind signal number 2 naman sa may western and southern portion ng Isabela, northeastern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, northeastern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, at northern portion ng Aurora. Habang tropical cyclone wind signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, nalalabing bahagi ng Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, nalalabing bahagi ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Abra, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, northern portion ng La Union, at northern and central portion ng Aurora. Dahil pa rin sa bagyong Ophel, asahan ng intense torrential rains sa may Cagayan at Isabela. Heavy to intense rains naman sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Quirino at Aurora. Habang moderate to heavy rain sa Abra, Ifugao at Nueva Vizcaya. Pinapayuhan ng lahat ng mga residente sa mga lugar na maapektuhan na maghanda at mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lakas at paggalaw nitong si Bagyong Ophel, ang Bagyong Ophel ay inaasahang patuloy na kikilos sa direksyon na northwestward hanggang sa maglandfall ito sa silangang Cagayan ngayong hapon. Pagkatapos nito ay lalabas ito sa Babuyan Channel ngayong gabi habang maglalandfall o dadaan malapit sa Babuyan Islands. Magbabago ang direksyon ng kilos nito patungong northwestward hanggang northeastward sa katubigang kanluran ng Batanes bukas bago gagalaw sa direksyon na northeastward simula Sabado
sa katubigang silangan ng Taiwan patungong Ryukyu Islands. Posibleng bahagyang humina ang bagyo dahil sa interaksyon nito sa Luzon landmass, ngunit posible itong maglandfall bilang isang super typhoon. Asahan ng mga matinding pag-ulan, malakas na bugso ng hangin at storm surge sa mga lugar na direktang dadaanan ng bagyo. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora at northern coast ng Ilocos Norte. Habang meron din tayong storm surge warning na aabot sa 2 hanggang 3 metrong daluyong sa northern Aurora, Batanes, Cagayan, northern Ilocos Norte at Isabela. 1 hanggang 2 metrong daluyong naman sa nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Payo ng Pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing seaboards dahil inaasahan yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.